ay tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! O, July na ha, paalala namin sa inyo. Yung plano mo na magpapapayat last January, anyari. Nakatulog na yung mga sinasabihan. Ayan, tuloy. Dapat kumakain na ng sarap na sarap inihinto tuloy. Ay, hindi na hihinto. Pinatay nila yung radyo. Pinatay nila yung nagsabi. Pinatay nila yung nagre-remind ko sa New Year's resolution nila ng pagpapayat. Bakit kasi may pa New Year's resolution pa? Kaya ako hindi na ako yung mga nagpa-promise na mga ganyan-ganyan. Nung tumanda ako, na-realize ko, di ko pala mapapakinabangan niya. Totoo, yung pressure ko lang yung sarili ko sa mga ganyang klase mga bagay. Yung mga natutulog na mantika ako sa katawan, yun ang priority ko. Charot. Hindi, pero totoo yun, no? Minsan nakakalungkot na kapag meron kang goal tapos hindi mo na-achieve. Tapos alam mo, ano yan maaring hindi mo na-achieve ang isang particular goal kasi hindi pa nararapat or hindi pa oras. Pero that's one factor. Or maaaring kaya hindi mo siya in-achieve kasi hindi mo siya ginawa ng paraan. Yes, more likely yun talaga. Yun din talaga, 'di ba? So gusto mo magpapayat pero sa totoo lang, 'di ba? Wala kang ginawa. Wala kang ginagawa para i-achieve yung pagpapapayat. Sa totoo lang hindi po kasi talaga madali. Wala pong madali na na paraan para ma-achieve ang isang goal. Pag-iipon ng pera, makapag-travel sa ibang lugar, 'di ba? Makapunta sa ibang bansa, makapag out of town, magpapayat or magpataba, 'di ba? Mag-exercise, ganun. Kailangan yun. Yung puso mo nandoon kasi kung wala, hindi talaga Hindi talaga mangyayari. So, feeling ko, partner, kahit magsabi-sabi tayo, mamanhid na yung mga dila natin kada dakdak tungkol sa pagpapayat, pag-iipon at kung ano-ano. Kung yung puso nila or puso natin mismo hindi pa ready, hindi talaga siya ma-achieve. Baliwala. Oo, baliwala talaga. Gusto mo mag-umpisa ng isang negosyo pero hindi mo inuumpisahan. 'Di ba? Paano ma-achieve yung goal mo? Wala kang ginagawa, 'di ba? Dapat may gagawin ka. Gusto mong jowain yung matagal mo nang pinagpapantasyahan pero hindi mo lapit-lapitan. Pag nandiyan yung crush mo, nangangatog ka, nangangatal ka. Wala 'di ba? din. Wala na. Useless lang din. 'Di ba? Nag-set ka pa ng goal kung hindi mo naman gagawa ng paraan. Pero ang maganda naman, mga kaibigan, 'di ba yung mga gumawa po ng New Year's resolution, ito perfect time din ito para to review or revisit. Ano ba yung mga goal ko? Teka, may nangyayari na ba? 'Di ba? Then i-check mo, may nangyayari naman pala. Sa 10 sinulat ko, may 3 lang nangyari. Yan. So at least nakikita mo yung progress mo. Ngayon, kung yung 7 na natitira na hindi mo nagagawa ng paraan, 'di ba? Paaaring ilan doon tanggapin mo na hindi pa panahon ngayon, or maaaring ilan sa mga sinulat mo, hindi mo pa nagagawa ng paraan. Hindi mo pa nauumpisahan. Correct. So tama, mid-year, gawin natin yun. Pwede. Revisit and review your goals. Ay, parang ayoko kung walang mid-year bonus. Nakakatamad. Nakakatamad mag-goals. Sa bagay. Kung walang pa mid-year bonus. Totoo ka dyan. Sana baka all. Naman. Sana all! Kaya may mid-year bonus, di ba, para for enrollment, ganyan. Kaya madaming mga nag-mid-year bonus na hindi rin masyadong naramdaman kasi dumaan lang sa kanila mga palad, diniretso na sa pagbayad sa enrollment, di ba? Gastusan na naman. Pero anyways, totoo naman po yan, mga kabisyo, yung mid-year na tinatawag. Maaari mong tingnan ulit ano na nga ba yung mga gusto ko, yung mga gusto ko, nagawa ko na ba siya, ginawan ko na ba ito ng paraan, 'di ba? Yung ganun, kaya yan kung uumpisahan. Ano lang talagang the beginning is always the hardest. 'Di ba? Tingnan mo tayo, partner, no, nag-uumpisa tayo dito sa radyo. Ang hirap-hirap kaya lahat naman nag-uumpisa. 'Di ba? Apakahirap, parang paano? Alin? Paano dadaldal ng walang kausap? Paano, 'di ba? Paano lahat? Kaya? Correct.
Correct. O, sanay ka namang mga panoon. Ay nako, pakapa talaga ako dati. Iba na naman. Pakapa talaga tayo nung araw. Ganun. Either pakapa or mangangapa. Ganon. Oo, gusto natin Nangangapa, talaga. Yes. Oh. Yes to kapa. No to kape, yes to kapa. Ganun na. Di ba Sanay ka naman nun, pero kahit nung, di ba, lumipas ang panahon, na bago yung environment mo. Di ba? Nangangapa ka pa rin. Mangangapa ka talaga kapag bago ang lahat. Lagi naman, di ba, mga bagong empleyado, you don't expect them to understand immediately yung task at hand o yung kailangan gawin. Huwag mo sila masyadong, yes, of course, importante yung pag-pressure, pero huwag masyado to the point na hindi mo man lang siya binigyan ng time na mag-adjust. Kasi, yun nga may oras ng adjustment. Hindi sa lahat ng oras, agad-agad nagigets sa mga bagay-bagay. Unang beses na magbisikleta, unang beses na magsulat, lahat ng mga beginning ay mahirap. But eventually, kapag kasanay ka na, ayan na. Caring-caring na. Makukuha mo na rin ang tamang timpla. Correct. So, kung sa pagpapapayat, dyan naman nag-umpisa yan, di ba, yung topic natin for today. Edi, gawin mo na. Mahirap lang talaga sa umpisa. Siguro dyan, partner, mga first 2 to 3 weeks. Pero feeling ko, pag na-achieve mo na yon yung 2 to 3 weeks na ginugutom mo yung sarili mo, sinasanay mo yung sarili mo hindi masyadong kumakain ng matatamis o kaya hindi masyadong nagkakanin, hindi masyadong nagka-carbs, ganyan. Mga on the 4th week, kakayanin mo na parang, kaya ko pa pala to ng, bakit masasabi mo sa sarili mo na, ba't nasabi ko noon na hindi ko kaya? Pero, kaya ko pala. Di ba? Ganun. Silang naman pala, isang buwan. Di ba? Kung tutusin, actually, parang maiksi, pero sa totoo lang, para sa taong nag-uumpisa, apakahaba nun. Para sa taong talagang masiba, mahirap yun. Totoo. I can relate. Ang siba-siba ko kaya. Kung makakita ka nga lang ng leche plan, makakita ka ng lechon. Lahat ng matatamis, partner, talagang yan, hindi ko yan hinihindian. Kaya nga nung ang sweet niya sa akin, hindi ko siya hinihindian. Charot. Tinikman mo agad. Tinikman ko agad kasi ang sweet niya. Palalagpasin mo pa ba yung chance na yun eh? Sayang naman. Yun na nga yung moment na kailangan mong tikman. Yes. Hindi na ano ba pinag-uusapan natin? Pagkain o tao? Pagkain. Pagkain. Diba? Totoo, leche flan. Alam mo, pagka nakakita ko ng anything na dessert na medyo coffee-based or mocha-based, talaga namang parang naduduling-duling talaga ako. Parang sa sobrang sarap. Nakita mo, tumitirik yung mata mo Yes na yes dyan, partner. Nakakatirik sa sobrang ng mata. sarap mo, tirik na tirik yung mata mo. Yes, ganun. Totoo yun. Tas ang hirap na isang araw, andyan ang sarap-sarap, gusto mong tikman, alam mo yung lasa, 'di ba? Pero hindi mo titikman kasi nga laway na laway ka na, no? Kasi nagda-diet ka or hindi man pagkain, partner. Isang toxic na relationship. 'Di ba? Isang toxic na relationship. Alam mo na toxic yung relationship na 'yan. So, hindi mo maumpisahan kung papaano siya hihiwalayan kasi nga masarap, 'di ba? Alam mo yung lasa eh. Syrup diba? na naman ba? Oo, 'di ba? Pero sa totoo lang kailangan mo talagang mag-let go kasi toxic 'yan eh. Ganon sa una mahirap. Hindi na nakakatulong sa'yo. Hindi na nakakatulong sa'yo, hindi ka nag-grow, pumapangit ka na, umpisa na 'yun ang pagbulok mo, 'di ba? Pero hindi mo maumpisahan na natatakot kasi parang feeling mo hindi ka mabubuhay nang wala siya. Sinabihan lahat na 'yan ng lahat ng mga nakaalis na mula sa toxic relationships, parang hindi ako mabubuhay nang wala siya eh. Or hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Or hindi ko talaga kaya. Dapat kami talaga forever kahit na toxic. Sinabi din niya ng mga taong ayaw mag-exercise. Hindi ko kaya mag-exercise. Nakikita ko pa lang yung dumbbell, napapagod na ako. Nangihina ka na. Nangihina na ako, di ba? Inaantok ka na. Inaantok na ako. Wala na akong lakas agad. Nakikita ko pa lang. Outfit ka pa correct, na. totoo. Di ba? Pero kasi sa umpisa lang siya. Kapag ka naumpisahan mo, tas lalo kapag ka nakakita ka na ng changes, di ba? Doon mo masasabi na, bakit ko pala nasabing hindi ko kaya? Madali lang naman pala. Hindi ba? Dapat Hindi mo lang madali. umpisahan. Oo, hindi madali. Kaya ko naman pala. May iba na madali. Pwede. Pwedeng sabihin na madali lang naman pala. Tinamad ka lang umpisahan. O kaya ang dami mo munang excuses. Ang dami mo talagang dahilan. Parang yung isa sa mga dramatista natin sa Dear Love. Diba? Laging perfect example yan si Chloe. Si Chloe po ay born na blind. Pero wag ka, apakarami po niyang talent. Isipin mo na may memorize niya yung script na nakikinig lang siya sa cellphone niya. Tapos hindi niya nakikita kaming lahat pero nakakarating
nakarating po siya dito. Tayo, partner, ilang beses natin nag-attempt na try kaya natin instead of using our cars para makasave up sa gas, mag-commute na lang tayo sa pupuntahan natin, di ba? Ang dami nating excuses, pero ito bulag. Nag-umpisa siya, partner, nang pupunta siya dito sa Love Radio na nag-aangkas pa or ano man, di ba? Pero eventually, ang ginagawa niya na, nag-LRT. Sipin mo yun. Hindi nagreklamo yung tao yan. Ikaw nga, nag-brown out lang sa barangay ninyo. Correct. Ayaw mo na pumasok. Nangangapa ka na hirap ka na. May mga taong ganito. Diba? Talagang hindi nakakakita simulat sa pool. Pero nakakapagbiyahe. Tama. Nakakapag-mall mag-isa. Nakakanood ng sine. Samantalang kayo magkakaibigan na hindi matuloy-tuloy yung movie date ninyo. Kasi ang daming excuses. Correct. Ang daming excuses. Ito, hindi. Isipin mo, hindi siya nakakita. But, nakakanood ng sine. Yes, diba? nakakabiyahe, nakakapakinig ng ayos. Nakakadrama sa ating Dear Love segment. Diba? Ganun na. Meron ako isang photo na nakita recently ng hindi photo, video of malamang sa Pilipinas yun kasi yung kanyang cart very Filipino. May nagmura sa gilid Pilipinas. Yun. Yun din talaga. Tapos merong nakalagay, wag umihi dito by management. Yan. Tapos nakita ko mapa. Alam na. Pilipinas, confirm. Kahit hindi magsalita si Kuya ng Tagalog, di ba? Pilipinas. Yung pag nag-video ka lagi, may sumisigip, may nagmumura sa gilid. Totoo yan. Okay, may marites, may maingay sa paligid. Confirm, Pilipinas yan. So, sa Pilipinas siya, partner. So, ang kinuhanan siya patago, nasa likod, di ba? Yung mga kumukha ng patago, mga maninilip, mga maboboso, Pilipinas yan. Charot. Tama. Patago yung pagguha, umuulan. I guess it was taken during the season na medyo umuulan-ulan na talaga tayo. So, yung cart niya na may parang trapal, tumutulo-tulo. Talagang obviously nababasa. Tapos naka-apron si Kuya, nakatalikod. Pero halo pa rin siya ng halo nung niluluto niya. Kasi baka sakali nga namang may bumili. Hindi siya tumitigil. Diba? Doon ko na-realize na, yun nga, sabi mo nga, partner, kanina, ikaw nga nag-brown out lang yung barangay hall ninyo. Hindi ka nga kasali. Yung hall yung nag-brown out, hindi kayo, 'di ba? Pero ang dami mo ng excuses pagdating sa pagpasok sa trabaho. 'Di ba? Pinost mo pa nga yan eh. Correct. 'Di ba? Nilagyan mo ng pambihirang hashtag, 'di ba? Kasi reklamador ka nuknukan na ng dami ng reklamo diyan sa bahay ninyo. Nag-brown out lang yun 4 hours. Tama. Ang dami mo nang sinabi. At saka dami mo ng excuses kung ba't hindi ka pumasok. Samantalang ito nauulanan, binabaha, 'di ba? Pero patuloy yung kanyang laban. Ganon. Totoo yun. Dami kasi nating dahilan. Yan tayo eh. Totoo naman. Marami tayong excuses palagi. Ayaw nating subukan ang isang bagay na pwede nating ikaunlad. Correct. Hindi parang either natatakot tayo yes. or tinatamad lang talaga tayo. Pero part siya ng goal mo, hindi mo nga lang sinisimulan. Gusto mo talaga siyang gawin, 'di ba? Totoo yun. Totoo yung posibleng kasing may takot. Diba? For example, leaving the country for another opportunity abroad. Diba? Gusto mo yun eh. Gusto mo talaga yung feels ng ayaw mo na talaga sa Pilipinas. May mga tao talagang ganyan. Tapos gusto mo talagang Pero anong nangyari sa'yo? Puro ka takot, puro ka overthink, puro ka ano nangyari? Hanggang ngayon nagrereklamo ka kasi nandito ka pa rin. Kasi hindi mo inumpisahan. Gets natin. May kasamang takot. Pero hanggang kailan? Anong year matatapos yung takot na yan? O kaya yung excuses na yan hanggang anong taon? Totoo. Mas marami, i-assess mo yung yung galawan mo. Mas marami kang sinasabi kaysa ginagawa. Di ba? Marami sa atin ganun eh. Mas maraming excuses, mas maraming kwento, pero walang ginagawa, walang inuumpisahan. Tama. Ilagay lang natin sa isip natin, mga kaibigan, na lahat ng mga nakikita nating bagay na maganda sa ibang tao, pinaghirapan po nila yon. Sila yung mga taong mas marami ang ginawa kaysa salita. Sila yung mga nag-umpisa kaagad. Correct. Diba? So, pero ulitin natin, lahat ng bagay na yun ay pinaghirapan nila. Totoo. Diba? Walang madaling bagay sa mundong ito. You really have to work hard for it. Kailangan mo lang umpisahan at kailangan mong paghirapan. Correct. May kasama talaga siyang paghihirap at
mga pagsubok sa umpisa. Susubukin ka talaga niyan eh. Correct. Pero kaya mo yan. Akala mo lang hindi mo kaya, pero kaya mo talaga yan. Tama. So ano man yung mga goal na sinulat mo last January, yung sinasabi natin na kailangan mo siyang umpisahan, kailangan mo siyang paghirapan, kailangan mo siyang gawan ng paraan. True, Stop lalo. making excuses. Correct. Yun lamang yun. Oo, kasi ulitin, magbibigay pa ba kami ng mga example ng mga kinaya nila kahit may kapansanan sila, kahit may kakulangan, 'di ba? Yung pag-aaral, partner, madaming mga ganyan eh, daming excuses tungkol sa pag-aaral. Pero sa totoo lang, 'di ba? Hindi ba't may mga iba tayong mga kakilala, hindi lang basta nag-aaral, nagtatrabaho pa. Yung iba nga nakakaya nila. Correct, at kinakaya nila. Yung iba nga nag-aaral sila na walang baon. Yung may mga iba reklamo eh, wala akong baon eh. Pumasok, walang baon, 'di ba? Yung mga ganyang attitude talaga. Gets naman natin na nakaka-get. Kumbaga, parang sige, fine. Pero hanggang kailan? Hanggang anong taon ka magaganon. Eh meron talagang iba, hindi naman sa pagkukumpara, pero ikukumpara na talaga natin, 'di ba? Ang dami po naming narinig na kwento na ganyan, 'di ba? Mga na-feature sa kwento na Mahiwagang Burnay, mga first-hand stories of friends, 'di ba? Na pumapasok kahit walang kain. Pumapasok kahit walang baon, 'di ba? Sumusugod kahit walang-wala na. Ganun. Basta tuloy lang ang laban kasi nga may goal sila, 'di ba? At hindi sila nagbibigay ng dahilan or excuses sa mga sarili nila. Tingnan mo ikaw hanggang ngayon ang statement mo pa rin sa sarili mo, buti pa siya pumayat na. Kasi yung isa inumpisahan na. Ikaw ngawa pa lang ng ngawa. Totoo. 'Di ba? Ikaw buti pa siya asensado na. Ngawa yung gusto magpapayat habang kumakain, 'di ba? Buti pa siya. Buti pa siya pumayat na siya habang grabe naman, 'di ba? Pwede pa nga siya niyan. Pa-soft drinks ka rin, ganun. Ganyan tayo eh. Ganyan tayo, 'di ba? Buti pa siya asensyado na. Buti pa siya nakapagtapos siya ng pag-aaral. Ano na 'yun? Bakit abnormal din? Natanggal yung polydent ko, wait. Okay. Tissue ko, wait lang, babalik ko lang. Teka. Sige, ay, iba eksena na pala. Iba ng eksena. Wala nang kinakain. Buti pa siya, kumakain pa rin. Sa Akala ko bagay. same person kasi. Sa bagay, nagtututuro ng mga asensado. Si Direk naman, nililinaw yung script ko. So, sabi niya Direk, sorry. Kasalanan ko bang hindi ka maka-adapt kagad sa script? Diba? Ganon. Totoo yun, minsan sasabihin natin, ang statement pa rin natin, buti pa siya nakapagtapos na ng pag-aaral. Buti pa siya marunong na mag-drive. Buti pa siya may lisensya na siya. Puro ganun. Yan ang magiging statement mo sa sarili mo ng madalas kung hindi mo uumpisahan yung goal mo. Tama. Makikita mo palagi yung achievement ng iba. To the point na maiinggit ka at kaaawaan mo yung sarili mo at sasabihin mong buti pa siya. Ganun talaga. Inumpisahan na niya eh. Tinigil niya yung kangangawa eh. 'Di ba? Ikaw hanggang ngayon ngawa ka pa rin ng ngawa. Kaya ang statement mo, ulitin namin, buti pa siya. So erase that mindset. Erase that statement. Sabihin mo, buti pa ako, uumpisahan ko na. Or buti pa ako, inumpisahan ko na. Yan. Siya, hindi pa. Sana ganon. Correct. Pasok na, direct. Tama na yun. Okay na po ba? Ayos na. Ha? Ay nako. Sige, basta umpisahan mo na. Ano man yan, umpisahan mo na. Correct. Para kapag ka nag-check tayo ulit sa December, after another 6 months or another few months, 'di ba? Masasabi mo sa sarili mo, ay, meron naman pala akong ginawa. Meron akong inumpisahan. Yes. May nangyari naman pala sa akin sa buong 2024. Hindi ko man na-achieve pa agad kasi it takes time. Success takes time, 'di ba? Or hindi man lahat, hindi mo man ma-achieve ang lahat. Pero at least meron kang inumpisahan at alam mo sa sarili mong ginawan mo ng paraan. Tama. Good luck ng bonggang-bongga at umpisahan na 'yan. Sindihan na 'yan. 'Di ba? Para may sumiklab na. May mga pasabog na tungkol sa sarili mo. Yes, And true. We are referring to your achievements. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Maraming salamat sa pagtutok ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yalang, yung kumikinang ina! At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!